Another day, another hope. Ito na naman tayo para sa isang linggo ng budulan ng ahon. Pero bago yon, nag-test drive muna tayo para sa ating grip traction na gravel bike na si Green Hopper para sa isang ahon test drive dito sa ikot ng Domsa. Ngayon, ang inaahon natin ay ang Santa Lucia View Deck Climb na merong average na gradient na 6.3% according to Strava. Suwabe lang yung ahon nito, matatagpuan to pagkalagpas mo ng Pantok, paakyat ng St. Monique. Meron tong maximum na ahon na gradient na around 13%. So, hindi naman ganun kahirap yung ahon, pero suwabe siya para sa 1.6 na kilometrong ahon. Ang dulo nito, yun na yung view deck na matatanaw mo yung Cardona. Kitang-kita mo na din yung mga windmill ng Pililla at the same time, kita mo yung view deck pababa doon sa St. Monique Subdivision. Ang tumbok pala ng view deck na to is palabas na ng Quarry Road. So, pag galing ka ng Binangonan and dito ka dumiretso, view deck plus yung Quarry Road, ang labas mo nun, pag kumaliwa ka, papunta ng East Ridge. Pag diniretso mo yon, palabas na yon ng Angono, boundary papunta ng ML Quezon Avenue, papunta ng Antipolo. Meron din daan doon, instead of dediretso ka papunta ng ML Quezon, pag kumaliwa ka, yun na yung ikot ng papunta ng Mahabang Parang Domsa. Lulusong ka ngayon, pababa na ng SM Angono. Dito nga pala, introduce ko lang, ang gamit natin dito na handlebar ay ang Submit Loop Bar. Ito yung isa sa pinaka-komportabling handlebar na nakita ko according sa internet sa mga review ng mga sikat na siklistang vlogger katulad ni Anli Ahon na matagal niyang nagamit at highly recommended for a gravel bike setup. Yung isang bike ko, ang gamit ko doon ay ang Butterfly, yung kay Blue Beetle. Ngayon, first time kong masubukan sa pag-ahon itong loop bar. And from my experience, suwabe lang yung binigay niyang comfort during sa pag-ahon ko. Although naglagay ako ng parang aero na additional accessory dito na kakapitan ko, para at least madagdagan yung option na hand position ko. And kung mapapansin ninyo sa video, hindi ko pa siya nalalagyan ng bar tape. Although naka-order na ako sa Shopee, siguro pag may oras next week, lagyan ko na siya ng bar tape. Kasi ngayon, konting pawis lang, medyo challenge kagad madulas kagad yung handlebar pag wala talagang bar tape. Although yung bawat dulo naman ito, nakabitan ko na ng rubber na sleeve. So meron ng goma to sa bawat dulo para komportable naman yung handle natin, lalo na pag nagbe-brake tayo tsaka nagko-control ng manibela. Next to come na ordering ko rito para makumpleto ko na yung setup ng handlebar. Syempre kasama yung paglagay ng bar tape. Siguro yung paglagay na nung handlebar bag niya para sa loop bar. Meron naman na akong nakita ng mga right option sa Shopee na hindi rin naman ganun kamahalan. So medyo budget meal din. Mga around less than 500 to 600 pesos na akma na para sa loop bar na to, para to support yung mga gamit natin during long ride or kahit workout ride. Sa ngayon, hindi ko pa masabi kung gaano ba ka-komfortable para sa isang long ride ang loop bar. Kasi itong Domsa paikot ng Quarry Road sa Binangonan, maximum na kilometer na ikot nito is only around 25 kilometer. So siguro next time o possible 2 weeks from now, makapag long ride tayo ng Tanay Rizal. Then mabalikan ko kayo ng review kung kamusta nga ba ang comfort tsaka mga hand positioning ng loop bar, and hopefully by that time malagyan ko na rin to ng bar tape and meron na ako ng handlebar bag para at least kompleto na talaga yung setup ko para kay Green Hopper, the grip traction bike. Etong iniikutan ko na to
Sa left side nito, ito yung side na ng Lumina Homes Binangonan. Actually, tanaw mo na rin dito yung Greenridge eh. Kung nasa right spot ka lang na medyo elevated, tanaw mo na yung Greenridge. Then yung right side, ito na yung papunta ng view deck. Ang alam ko, merong pang lugawan dyan sa may kanto dyan eh. And at the same time, kanina kung makita ninyo yung nadaanan natin yung mga nagsusulputan ng mga small scale na mga luxurious or semi to luxurious subdivision. I think for the next 6 months to 1 year, we can expect dadami dito yung mga semi to luxurious na subdivision, yung mga 20 to 30 units lang nakabahayan or townhouses kasi napakaganda ng view dito. Katulad niyan, ito sa right side na to, so makikita ninyo, isang dating bundok yan eh. So parang tinastas nila yung bundok kasi tinatayuan na rin nila ng semi to luxurious subdivision yan. Pag dyan ka nakakuha ng property, ang ganda ng overlooking mo. So wake up in the morning ka dyan, nantanaw mo kagad Pililya, Windmill, at the same time yung area ng Binangonan kasama yung St. Monique subdivision. Papunta sa kanan, tanaw mo yung Cardona, tanaw mo rin yung Santorini. So napakaganda ng vision. I don't know kung how much ang bentahan ng per square meter dyan, pero yun lang, ang medyo challenge dyan is yung accessibility. Medyo traffic yung papasok dito. Kung dadaan ka ng Pantok Binangonan ha, yung pakaliwa ng 7-Eleven, paangat ng Save More. Pero kung ang daan mo rito Antipolo, I think goods lang naman. Hindi ko masabi kasi hindi naman ako pumapasok galing doon or umuwi. Pero definitely meron pa ring traffic. And speaking of traffic, sana sa konting panahon na lang masolusyonan na ng government yung traffic dito sa Binangonan, Angono, Taytay area. Kasi dumadami na rin yung mga nag-i-invest ng property tsaka lumilipat dito since napaka-strategic ng lugar kasi hindi mo naman kailangan na magbayad pa ng toll gate para lang makapunta ng Manila if dun ka sa area na yung nagkatrabaho. Unfortunately, yun nga, yung kawalan ng expressway or toll fee na highway dito, yun din yung kakulangan kung bakit napakasikip ng traffic araw-araw galing ng floodway papunta ng Taytay, Angono, Binangonan. Napakahirap at napakasikip. Hopefully yung bypass road na ginagawa ngayon, malaki ang maging tulong niyan. Ayun, nandito na tayo sa view deck. Ayan, sa side na yan. Di lang masyadong kita pero tanaw na yung Pililya Windmill and then yung Santorini sa side and kita na rin yung Cardona area. Hanggang sa muli, another Ahon Day. Bye-bye!